ba dun sa mga online sellers na gustong mapa sa kanila na talaga yung pangalan na nilalagay nila sa mga wall nila, sa mga Facebook account nila, sa mga kahit na anong social media accounts nila, na nilalagay nila yung business name nila kahit hindi pa naman talaga yun talagang sa kanila. So ngayon, kung ikaw yung online seller na gusto mong makuha mismo yung pangalan na yon, na gusto mong maging pangalan ng online shop mo, na kapag sinabi na example, Lots Online Shop, na kapag ka nakita ng ibang tao yung Lots Online Shop na yon, talagang masasabi talaga nila, or ma-feel ko talaga na akin na yun dahil na-registered ko na siya sa DTI. So ngayon, kung gusto mong ma-register din yung pangalan mo, yung pangalan ng business name mo sa DTI, napakadali lang natin magagawa yan ngayon. As in ngayon, gagawin natin yan. May option ka na magpa-register dun sa mga nakikita mo sa Facebook, online, sa kahit saang social media na yan na nagsasabi na meron silang DTI assistance. Magbabayad ka. Siguro, hindi ko alam kung gaano kalaki yung assistance na sinasabi nila o kumbaga labor fee nila sa pag-assist sa'yo. Pero kung ikaw nga, kayang-kaya mo naman yung gawin. Lalo na kung meron ka namang internet. Online seller ka. Siyempre, meron kang internet, diba? May mobile phone ka. Or meron kang desktop. So, kayang-kaya mo yun gawin nang ikaw lang, na nandito lang sa bahay mo. At yan ang gagawin nga natin ngayon. Bakit ba kailangan mo pang magpa-register ng gano'n? Yun na nga sinabi ko kanina. Para yung name na gusto mo, name ng online shop mo o ng business mo is talagang magiging pangalan mo na. Gamit lang yung mobile phone or desktop, pupunta ka lang dun sa bnrs.dti.gov.ph, and doon, pag-click mo nun, may makikita ka doon na notice to the public. So, babasahin mo lang. Yan. Dito daw, sa website na to, pwede ka nang mag-register, renew, or request for certification online. Kaya, hindi ka talaga pipila. Okay? Hindi ka talaga pipila. Kasi dito lang gagawin mo na. Wala namang pila sa cellphone, di ba? So, yun. So, ayan. Okay. I-click na natin yung register now. Meron ditong nakalagay, terms and conditions. So, yung important notice na sinasabi, i-click lang natin yung I agree. Kapag ka nagets mo na talaga yung sinasabi nitong terms and conditions na to. Basta yung pangalan na kailangan mong gawin, hindi yun masyadong general, like Despa or my online shop or my online store, hindi ganon. Dapat meron siyang meron kang sariling pangalan na hindi katulad ng sa iba. At hindi rin to dapat mga foul words or immoral, scandalous or unlawful activities like ito nga yung example nga dito sa website na to is boobs, massage, and spa. So, bawal yun. Bawal yung mga ganun. Tapos, so yun, okay na to. Click na natin yung I agree. Sa owner's information na, dito ka na. Application pertains to sole proprietorship registration. Are you a stateless person? So, ino-no, kung no ang sagot mo. Are you a refugee person? No din, kung no ang sagot mo. So, sa akin, no tong dalawang to. Citizenship. Tayo ay Filipino. First name. Yung gusto mong first name mo. First name mo. Middle name. Last name. Siguro naman malinaw na. Ng first name, yung pangalan mo. Middle name, yung apelido ng magulang mo. Last name, yung apelido ng tatay mo. Suffix, yung mga junior, the third, the second, mga ganon-ganon. Date of birth, month, date, year, maliwanag naman siguro yan. Civil status, kung married ka or single ka, or widower, or legally separated. Then gender, female or male. Pag-fill out mo ng nakalagay dun sa mga questions na yun, may lalabas dyan na confirmation. So, i-review mo lahat ng mga sagot mo, then kung tama na yun, i-click na natin yung proceed. Then, may lalabas na business scope. Yan, business scope.
So, kaya magtataka, baka magulat ka, makita mo agad 2,000 pesos, magulat ka kaagad na ang laki-laki. Hindi yon, iusog mo ng ganon. So, national, kapag ka yung business name mo is pang nationwide siya. Then, regional yung i-apply mo kapag ka regional yung sakop ng business name mo. City, kapag 500 pesos pag city, then barangay 200 pesos. So, dahil napaka-maliit lang naman ng store na itong gagawin natin. So, dito lang tayo sa barangay 200 pesos. Pero kung ikaw nga ay isang online seller na umaabot yung benta mo sa buong munisipalidad na sakop mo, dito ka sa sa city municipality. Yun yung pipilitin mo. So, doon ka sa tag 500 pesos. Then, mayroong total fees to include 30 pesos daw sa documentary stamp. So, yun. Then, territorial scope. Region. Lalagyan natin yung region. NCR. Ragay mo kung anong region ka. Ako, NCR ako. Then, municipality. Ang dami, no? Hirap magbasa. Pero kayang-kaya. Saan banda yung Quezon City? Ano ba yan? Hindi ko alam kung anong district yung Quezon City ko. Try ko nga yung second district na yun. Wait lang mukhang mali. Ayun! So, second district, nagkaisang na yun. Ilagay natin ditong dominant name na to, yung gusto mong pangalan ng business mo. Wenli Store. Wait. Business name descriptor. Kahit ano na magre-represent agad dun sa kung anong klaseng store ka ba. So, kung online store ka, siguro lagay mo dito online or ganun. Wenli Store, ito ay lagay ko na lang sari-sari stores dito. Then, lalabas na ngayon dun sa proposed business name. Yung nilagay natin dun sa dominant name na store name natin. Then, check name availability. Kiklik natin yun para malaman natin kung yung pinili ba natin na pangalan natin na business name is available pa. Baka naman naunahan ka na ng iba. So, yan. Naming order. So, check name availability. Check name availability. Yan, may milip dyan. Kung pipili ka dito kung ano yung gusto mong maging pangalan ng business mo. Dominant name. Wenli Sari-Sari Store. So, okay na to. Uy! Ulitin natin. Banda dun lang sa may pangalan ng name. Kasi ayaw ni mama yung Wenli Store. Ang gusto niya, Rowena Sari-Sari Store. Kaya naman kasi to talaga naging Wenli kanina. Kasi nga, papa, pangalan niya Orly. Then si mama, Rowena. So pag pinagsama mo yun, Wenli ka. So, hindi niya yun basta. So, papalitan natin to. Gagawin natin Rowena. So, yun kaya ako to hindi inedit ng ganito kasi talagang pag nilagay mo talaga yung pangalan mo doon, pag-iisipan mo talaga diba? Katulad niya, may napili na tayo kanina. Pero parang nagbabago yung isip natin. So, bago mo talaga tapusin to, kailangan talaga yun na talaga yung gusto mong pangalan ng business mo. So, doon tayo ulit sa Sari-Sari Store. So, Rowena na. Check availability. Yan. Rowena Sari-Sari Store. So, ito na talaga yung gusto niya So, okay. Validate business name. Ayan. Validation result.
Ano kaya? Ay, result not yet proceed. Please click the check name available button. Ayan, trinay ko ulit. Kaya, ayun. Uy, yung ano tinan mo. Ang ayos pa rin ng mukha ko. Okay na talaga. Okay talaga yung ginagamit ko. Wala lang. Chika ko lang. So, game. Validation result. Pass, pass, pass. Ayan, pass tayo lahat. Tapos, next na tayo. Ngayon, siguro tong try another name na button na to, siguro ano to, para sa, katulad kanya, di ba, nagbago pa yung isip natin. So, malamang siguro pag pindot natin to, yun yung lalabas. So, next na tayo. Yun. So, yung Rowena Sari-Sari Store na yan, will now be used for this transaction na ang scope lang nito is barangay dahil dito lang naman umiikot or taga dito lang rin naman yung mga bumibili sa kanya. Okay. So, do you want to proceed? Wag mo, yung ginagawa ko ngayon, hindi kung anong nilagay ko dito, yun yung ilalagay mo. Siyempre, ang lalagay mo dito, yung kung ano yung gusto mo. At saka kung ano yung sakop mo, ulitin ko lang ulit. So, do you want to proceed? Yes. Your reference code, ganyan-ganyan. Screenshot natin to para lang maliwanag. Para lang sigurado. Yan, screenshot na natin. Tapos, ilang minutes na ba? Mabilis lang, di ba? Kaya talaga natin itong gawin eh. Wait lang. Your reference code, ganyan-ganyan. Can take note of your reference code. As this will be used in all your transactions. So, na-screenshot na natin. So, dito na tayo ngayon sa business address, national, ganun pa rin. Dito lang rin naman kasi yan, nagkaisang na yun. House building. Tapos, street address, zip code, area code, phone number, kung may phone number, kung may landline ka, mobile number, kung may mobile number ka. Business activity, Philippine Standard Industrial Classification. Wait lang, aalamin natin yan mamaya. Retail sale in non-specialized stores. Retail selling, sari-sari stores. Personal information. Email address mo. Owner's TIN, kung may TIN ka, lagay mo na. Then, residence address. Yan. Other details. So, again, fill-upan ko muna yung mga nasa taas, ha. Asset. Siguro 10,000. Capitalization 10,000. Gross sales receipt. Walang nakalagay kung monthly or daily or yearly. Number of male employees, 0. Number of female employees, 0. Siguro 1. Kung ikaw, kasi kung owner ka, empleyado ka na rin. So, lagay natin 1 sa female. Tingnan natin kung ano mangyayari kapag hindi ko nilagyan yung gross sales receipt. Kasi hindi ko alam kung gross sales receipt. Hindi ko alam kung
Next natin. Sabi ko nga sa inyo, di ba, on the spot natin itong ginagawa. So, yun. Para malaman natin kung anong mali natin. May sinabi. Hindi siya nag-proceed eh. Okay, try na lang natin din ulit i-click. Nailo ba kayo sa scroll ko? Next ulit natin. You will not be able to change any details once you click the confirm and proceed button. So, kanina, pwede pwede ko pang nabago. So, ngayon, kapag pinindot ko tong confirm and proceed na to, yun na yun. So, go back to verify ang pipindutin mo pagka nagbago na naman yung isip mo. Pero kung sure na sure ka na, confirm and proceed. So, confirm and proceed tayo. Reference code na yung reference code natin kanina. Basahin mo yan na mabuti yung undertaking na yan. Ha? Yan, ito ay true and correct. Yan. Basahin mo yan. Basa-basa din ha. Kasi ano eh, isang beses mo lang naman tong babasahin eh. Tsaka para mag-gets mo din. Para pag may nagtanong sa'yo na ibang tao, meron kang masishare sa kanila. Di ba maganda yun kapag may nasishare ka sa ibang tao ng mga kaalaman na hindi nila alam. Katulad ng ginagawa natin ngayon, di ba? Na kaysa nga bayad-bayad ka ng ganun, so kaya naman natin gawin eh. So, consent, proceed. Processing na. So, yun, wala pa tayong isang oras na nagaganito. Matapos na tayo. So, doon tayo sa payment. 230 pesos. Ito, yung mga fees na pwede mong pagpilian. Kung alin dito yung swak sa'yo at kung ano yung meron ka. Katulad niyan, land bank daw. Ayun yung mga bayad. Pag GCash, 10 pesos lang. Paymaya, free until January 2020. O, diba? Alam mo, mag-Paymaya na talaga kayo eh. Meron ka na ba nun? Kung wala ka pa nun, huwag natin pag-usapan nun. Dito muna tayo. Dito muna tayo. Feeling ko naman kasi marami ka namang matatanungan kung paano yung Paymaya na yan. So, dito muna tayo. Doon tayo sa Paymaya. Online checkout and Paymaya 1 kasi free until January 20. Ay, free until January 2020. So, hindi na pala siya free. Pag GCash, wala kasi naman yung GCash ko eh. So, again, Paymaya tayo, Paymaya. Proceed to payment. Ay, some fields are missing. Pindutin pala natin kung ano yung gusto natin. Ano ba naman yun? So, ano yung sinabi natin? Paymaya tayo. So, kung ikaw may GCash, Mastercard, Paymaya, or Land Bank, or over the counter ka naman, punta ka sa Smart Padala, punta ka sa DTI, pero dahil sabi ko nga, dito lang natin yung gagawin, so Paymaya tayo, dahil may laman yung Paymaya. Nako, na 230 pesos. So, proceed to payment. Oh, dito ka na ngayon sa Paymaya na login. Magla-login na ngayon tayo. Enter mo lang yung mobile number and yung password mo. Then, yun na. May lumabas na one-time password. So, na-enter ko na yung one-time password na yon. So, 230 pesos. Confirm payment. Okay, payment successful. Ayan na. So, okay na. Bayad na tayo. So, anong mangyayari?
Redirect now daw. So, kusa tong magre-refresh. Kusa tong mag-dadirect sa next step. A verification code has sent to your registered email address. So, pupunta ka ngayon dun sa email address mo, then, kung ano man yung verification code na nandoon, ilalagay mo dito. So, titinan ko lang yung verification code na yun, ha? Yan na. Ayan na yung email ng bnrs.no-reply. Tandaan mo yung verification code, ha? GMC. GMC DRH. GMC DRH. GMC DRH. GMC DRH. Proceed. Pinutin mo. Transaction status complete. Paid. Rowena Sarsar Store. Ayan na. Yan na yung mga detalye, ganyan. So, okay na. Ganyan, sa ilalim. Downloadable contents. Dun muna tayo sa certificate. So, ayan na, yung decertifies.rowena Sari-Sari Store. Ayan na, yung DTI permit mo. Ayan na, na-download na rin to. So, di ba ang dali-dali, wala pa tayong isang oras na ginagawa natin to. Pero, nandito na, ipiprint mo na lang, tapos ipapaskill mo na lang. So, yun na. Pangalan mo na talaga. Back tayo, Kasi meron pa official receipt, pinutin natin, Nada-download din yun. So, ayan, official receipt. Ayan na rin siya. Galing. Download complete. OR. Yan, na-download na rin. Pwede mo na rin ito i-print. Tapos, yun na. Okay na. Diba? Ang dali-dali na. Ano tong undertaking na to? Tinan din natin yan. Yung application form na nangyari kanina. So, okay. 5 pages siya. Na-download na rin. O yan, na-download na rin. So, okay na tayo, So, diba? Napakadali. Kaya-kaya natin itong gawin. Wala pang isang oras. Nagawa natin. So, nakaka-proud sa sarili natin na nagawa natin to. Nandito lang tayo. Nakaupo lang tayo. Tapos, mamaya ipiprint natin to. Tapos, didikit na to ni mama dun sa kanyang tindahan. Ngayon, kung online seller ka, etong DTI Ek na to, pwede mo na ngayon tong pangalandakan. Pwede mo tong ilagay sa page mo. Pwede mo tong ilagay sa kahit anong social media accounts mo para mapatunayan mo na yung name na yun, na yung business name na yun, na yung online shop mo na yan is sayo na. So, di ba napakadali? For only 230 pesos, nakaupo ka dito sa upuan na to. Yan, nagawa natin yun. So, nakakatuwa lang talaga. Ngayon, hindi ko sinasabi sa inyo, hindi ko sinasabi sa'yo, ikaw, hindi ko sinasabi sa'yo na huwag kang magpapagawa dun sa mga nakikita mo na online assistance tungkol dito. Kasi nga, gaya nga ng sinabi ko, kung isa kang online seller na wala kang computer, wala kang internet, tapos hindi ka makakalabas dahil dahil walang bukas na computer shop, pero gustong-gusto mo Gustong-gusto mo nang mauna dun sa pangalan mo. Kasi baka mamaya ang pangalan mo,
yung pangalan na gusto mo is napakadaling daling maisip rin ng iba. Halimbawa, one online shop, di ba? Paano kung maraming one ng pangalan? Di yun din yung iisipin nila, di ba? Yun din yung gugustuhin nila, so baka maunahan ka. So, kung ikaw ay madaling nang makuha yung business na DTI na to, yun, doon, pwede kang mag-seek ng assistance na may bayad doon sa mga nagpapabayad. Kasi nga naman, syempre, effort nila yun eh. Diba? Kung aano ka sa kanila, dapat lang talaga na magbayad ka sa kanila. Exempted na, pera na lang kung friend kayo. Diba? Libre lang, diba? Ano pa nga sasabihin ko? Yung price din kasi nun, depende. Depende kung magkano gusto nilang ibayad sa kanila sa paggagawa. So, nasa sa kanila na yon. At nasa sayo na rin yon kung gusto mong patulan yung ino-offer nila. Bakit nila ginagawa na payment first? Kasi, sila yung magbabayad sila yung magbabayad. So, parang aabonohan nila eh. Aabonohan nila. Or malamang, nagbayad ka na. So, yun na yung ipangbabayad nila. At kapag nagawa na kasi nila yon na-register na nila, tapos hindi ka pabayad, lugi sila. Kasi, yung name na pangalan na yun, na-apply na nila, tapos, bigla ka magka-cancel, hindi ka magbabayad. O, ano nang gagawin nila dun sa papel na yun, di ba? Hindi naman nila pangalan yun, hindi naman kanila na yun. Kaya, talagang payment first policy yung ino-offer ng iba. Pero kung friend mo naman yon or kakilala mo naman yung tao, syempre tiwala ka na doon kahit hindi na payment first ang ibigay. So ganun. Pwede rin yung i-arrange na 50-50. Okay, ulitin ko ulit ha. Hindi tayo against dun sa mga nagkakaroon ng mga online assistance na yan, na may mga bayad-bayad na yan. Itong video na to, ginawa ko to para sa'yo na walang internet, ha? Paulit-ulit yung sinasabi ko. Para maintindihan mo, ha? So, kung gusto mo na talaga, game na, gawin mo na. Kahit wala ka munang printer, okay lang yan. Saka na lang kapag nagbukas yung mga computer shop na yan, yung mga printer shop na yan. Ang mahalaga, hawak mo na-download mo na. Okay? At yung pinaka madali dito na payment nila, ang dami, sobrang dali. Marami kang pagpipilian. Kaya kahit mamaya pwede mo talaga itong gawin. So, gawin mo na, and good luck sa business mo. Sana lumaki-laki pa yan, yung business mo na yan, para yung barangay, kanina lang nilagay natin, diba? So, yung barangay na yon, malay mo, apply mo pa siya as municipality, as regional, then maging national. So, galingan mo, effortan mo pa. Kaya mo mapalaki ang business na yan, basta wala kang inagrabyadong tao at gustong-gusto mo talaga yan. Okay? So, good luck ulit and bye-bye. Oh, huwag mo kakalimutang mag-subscribe Kasi, alam mo na, bye!